Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-Real Talk. Welcome back sa ating podcast. Ang inyong ligtas na espasyo para sa mga usapang madalas ay nananatili na lamang sa ating mga drafts o sa ating mga panaginip. Ako ang inyong host, si Ben. At ako naman si Kate. Ben, ang episode natin ngayong gabi ay para sa mga taong nasa sweet spot ng isang namumukadkad na relasyon. Alam mo yung stage na tapos na kayo sa asaran, tapos na kayo sa unang kaba, at ngayon ay nararamdaman mo ng bumibigat na ang iyong nararamdaman? Yung tipong ang simpleng like ay naging love na, pero natatakot ka. Dahil baka kapag binitawan mo ang salitang yon, bigla siyang maglaho. Ang topic natin ngayong gabi, paano sasabihin na nahuhulot na ako nang hindi siya natatakot? Napakahirap na balansin yan, Kate. Para ka naglalakad sa alambre. Gusto mong maging tapat sa nararamdaman mo dahil mabigat na sa dibdib, pero ayaw mo ring maging too much or too fast na baka maging sanhi ng pag-atras ng kabilang panig. Para bigyan tayo ng perspektibo, pakinggan natin ang sulat mula kay Falling Floor. Sabi niya sa kanyang email, "Hi Ben and Kate, I've been dating this guy for 5 months. Everything is going great. He's sweet, attentive, and we share the same values. Pero nitong mga nakarang linggo, nararamdaman ko nang talagang mahal ko na siya. Gusto ko nang sabihin, pero natatakot ako kasi nabanggit niya dati na galing siya sa isang traumatic breakup and slowly but surely lang dapat. Natatakot ako na baka kapag umamin ako, isipin niya na pinipressure ko siya at bigla siyang lumayo. Paano ko ba sasabihin na nahuhulog na ako nang hindi siya natiterrify?" Slur, ramdam ko ang kaba mo. Ang pag-aamin ng nararamdaman ay isa sa pinaka-vulnerable na bagay na pwedeng gawin ng isang tao. Bet, simulan natin sa pinaka-importante, the atmosphere of safety. Bago ka umamin, kailangan mong siguraduhin na ang container ng relasyon nyo ay matatag na. Sabi ni Flor, 5 months na sila. Iyan ay sapat na panahon para makilala ang karakter ng isa't isa. Flor, bago mo gamitin ng L-word, subukan na munang gamitin ng vulnerability bridge. Tama ka dyan, Kate. Ang vulnerability bridge ay ang pag-aamin na nararamdaman nang hindi ginagamit ang magkasalitang mabigat agad ang dating. Imbes na sabihing, "Mahal kita" sa gitna ng dinner, subukan mong sabihing, "I really appreciate having you in my life." O kaya naman, "I feel so safe and happy whenever I'm with you." Ito ay mga feelers. Tignan mo ang reaction niya. Kung gumingiti siya at nagre-reciprocate ng parehang sentiment, then it means the door is open. Pero kung nagbabago ang mood niya o umiiwas siya ng tingin, baka ang kaiwagan mo pang mag-antay ng konti. Isang mahalagang aspeto rin, Flor, ay ang timing and context. Huwag kang aabin sa gitna ng isang stressful na sitwasyon. O kaya naman kapag pagod na pagod siya. Humanap ka ng moment na pareho kayong relaxed at connected. At higit sa lahat, huwag mong gawing grand gesture ang pag-aamin kung alam mong slowly but surely ang pacing niya. Ang pag-aamin ay hindi kailangan maging parang eksena sa pelikula. Minsan, mas magandang whispered through it sa gitna ng isang tahimik na pag-uusap. Di ba, Kate? Minsan kasi sa gagustuhan naking maging special ang moment, lalong nagiging nakakatakot. Ang real talk dito, Flor, ang taong ready ay hindi matatakot sa katotohanan. Pero kung ang partner mo ay may commitment issues or avoidant ang attachment style, kahit gaano mo pa kaganda sabihin, baka matrigger pa rin siya. So instead of focusing on how to say it, focus on sharing the experience. Iparamdam mo muna bago mo sabihin. Sabi nga, action speaks louder than words. Kung nararamdaman niya na ang pagmamahal mo sa kilos mo, ang salita ay magiging konfirmasyon na lang ng isang bagay na alam na niya. At Flor, kailangan mo ring maging handa sa the no pressure disclaimer. Kapag umamin ka na, pwede mong dugtungan ng, "I just wanted to let you know how I feel, but I'm not saying this to pressure you to say it back. I just want to be honest with you because I value what we have." Ibinibigay nito sa kanya ang exit ramp o ang espasyo para huminga. Pinapakita nito na nire-respeto mo ang pacing niya at hindi mo siya kinukulong sa isang timeline. It shows emotional maturity on your part. Napaka-importante nan, Kate. Ang takot kasi ng karamihan kapag nakarinig ng "I love you" ay ang obligasyon na magsagot ng "I love you too" agadahan. Kapag inalis mong obligasyon na yon, nawawala ang takot. Ipinapakita mo na ang pagmamahal mo ay isang regalo, hindi isang utang na kailangang bayaran agad. Flor,
If he really cares about you, he will appreciate your honesty. At kung lumayo man siya dahil lang sa nalaman niyang mahal mo siya, then better to know now kaysa umabot pa kayo ng isang taon na hindi pala kayo pareho ng nararamdaman. So, Flor, ano ang step-by-step? Step 1, identify the green lights. Nagpaplano ba siya ng future kasama ka? Kasama ka ba sa inner circle niya? Consistent ba siya? Kung yes, then the road is clear. Step 2, choose a low-stakes environment. Isang lakad sa parko, simpleng drive. Step 3, speak from the heart, not the ego. Huwag kang aamin dahil gusto mo lang marinig na mahal ka rin niya. Umamin ka dahil gusto mong maging tapat sa sarili mo at sa kanya. At sa huli, Flor, realize that being fallen is a beautiful thing. Huwag mong ikahiya ang kakayahan mong magmahal ng malalim. Sa mundo nating puno ng mga taong tangkot sa commitment at mahilig sa laro, ang isang taong matapang na umamin na nararamdaman ay isang breath of fresh air. If he's the right person, your love won't be a burden to him. It'll be his sanctuary. Napaka-inspiring naman ng usapan natin tonight. Then, Flor, we are rooting for you. Sana ay mahanap mo ang tamang moment at ang tamang mga salita. Sa lahat ng aming listeners, sino rito ang nag-aantay na umamin ng partner nila? O sino ang kasalukuyang nag-iipon ng lakas ng loob para magsabi ng I love you for the first time? Share your first I love you stories with us. Email us at realtalkwithbenankate@gmail.com. Tell us if it was a success or a lesson learned. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Your vulnerability is your strength. At sa ating susunod na episode, tatalakayin naman natin ang isang sitwasyon na kabaliktaran ng pagiging seryoso at tapat. Ito yung parang pinapaasa ka lang pero hindi ka naman talaga binubusog ng atensyon. Nako, usapang tipid-tipid na naman ito. Episode topic next time, ano ang gagawin kung breadcrumbing o patingi-tinging atensyon ang binibigay niya? Pag-uusapan natin ang mga taong nag-iiwan na ng crumbs o mumo para manatili ka sa paligid niya pero wala naman silang balak na pakainin ka ng buong meal. Nako, usapang feeding the ego na naman yan. Huwag niyong papalampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay brave, and never be afraid to fall. The right person will catch you. Good night, everyone.